Hello guys! What's up? I'm your friend Tessa, and for today's video, samahan niyo po ulit ako sa aking day off segment. Mula sa aking bayang paborito, ang bayan ng Paloan, kung saan nagmula ang aking tatay. Alam niyo po guys, kapag nandito kayo sa bayan ng Paloan, gaya ko, hindi ko talaga nararamdaman yung bilis ng oras kasi nga talaga namang napaka-stress free po nung lugar na to. And aside po doon, talagang napaka-peaceful lang ng paligid, tahimik, and sariwa yung hangin. And ayun nga, bukod doon, dahil nga ito yung bayan na pinagmula ng aking tatay, nandito rin yung mga anak namin. So, andito yung mga titas ko na mababait at mga titas ko na magaganda at mababait din. Maaaliw ka pa nga guys kasi patatawanin ka pa nila. Una nga talaga yung isang araw pag pumupunta kami dito guys, kasi hindi pwedeng hindi namin daanan yung mga tito or tita ko na taga rito rin lang sa bayan ng Paloan. Kasi nga, minsan mo na rin lang sila makausap or makasama, kaya naman susulitin mo yung araw o oras na kakwentuhan mo or kausap sila. Kaya madalas nga yung oras sumatakbo na lang na parang ang bilis-bilis, hindi mo na namamalayan dahil nga nasabi ka na kausap sila. Minsan nga may time pa na ako yung humihirit kay mama kapag nag-aaya na siyang umuwi. Minsan sinasabi ko maya-maya naman kasi nga guys, nakakawili nakakwentuhan mo rin minsan-minsan yung mga kamag-anak mo. At nang makarating nga sa bayan ng Paloan, nag-decide kami ni mama na magpunta muna ng munisipyo para magbayad ng buwis. So nagpicture muna kami dyan, and dun nga nakita ko yung mga tita ko. Parang reunion nga to, sabi ng tita kong isa. So ayan, nagpunta rin kami ng bunga, hanap tayo namin sa munisipyo. Itong lokong unggoy na to, ayun nga, hahawakan sana ni mama at magpapapicture siya. Kaya lang nagulat siya kasi naging hyper yung unggoy. Kaya naman, ang ending, ayan, napahiga na lang siya. Ano ginagawa mo dyan? Hindi ko na medyan, hindi ko nakunan yung ano. Ma! Hoy, salbahe ka! Kapag nga nasa bungahan kami guys, andyan lang ako sa likod bahay ng tito ko. Bale, may duyan dyan. Tapos ayun, magduduyan lang ako habang lumalanghap ng sariwang hangin at humihigop ng mainit na kape sa mainit na pananghalian. So ayun, tamang kwentuhan din lang sa mga pinsan ko dyan. Si Ate Mapi, lagi kong madalas kakwentuhan dyan. So yun, ang sarap nga lang guys dito, talagang lagi nang ubos yung oras namin. And ayun, di nga rin kami masyadong nagtagal kasi pupunta pa kami sa Absocot, and dadaanan nga namin yung mga puno ng Chimilina na yan. Alam nyo guys, dati gandang-ganda ako dyan, kaya lang ngayon nga medyo nasasad na ako kasi tuwing dadaan ako, ayun yung makikita ko, kalbo na talaga sila sa sobrang init ng panahon. And ayun nga, inaantay kami nung pinsan ko, si Ate Joanne dyan. Maaga palang kachat ko na talaga siya. And ayun nga, dahil nga tagkasoy dyan nga pala guys. Palipas na actually. Dito sa Absocot kasi, dun sa place nila, medyo madami talagang kasoy. Ayan, madadaanan mo dyan. And sobrang tamis niyan guys, promise. And ayun nga, pagdating namin dun. So yan, may puno ng talisay. And sobrang lilom lang din sa part na yan. Kaya tama-tama din pala guys kasi may duyan. So duyan time muna. And while waiting, pinagtitimpla muna kami ulit ng kape ni Ate Joanne. So ayun nga guys, hindi naman talaga halata na mahilig ako sa kape or kami. So ayun nga, taas paa, tamang langhap lang ulit ng sariwang hangin while eating, ayan nga, kasoy. Tapos tamang picture din lang, kasama namin si Ate Joanne. So ayan siya. And medyo masarap nga yung kwentuhan namin, hindi namin namalayan eh, alas 4 na nga pala. Kaya naman, nag-decide na rin kami umuwi kasi medyo malilim na. Kaya hanggang dito na lang po. Thank you for watching!